Welcome again guys to my channel. This is Janel Idanyo. At sa video kong ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin maiwasan na hindi po ma-restrict ang account po natin sa MoveIt. Ang dami po kasi nag-message po sa akin na-restrict daw po ang account nila at hindi daw po nila alam kung ano po ang dahilan. So dito po guys, sa vlog ko na ito, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang kadahilanan kung bakit po ma-restrict ang account po natin sa MoveIt. So dito po kasi guys, talagang napakarami po kasing consequence po dito guys, kung bakit po na-restrict yung account natin. So ngayon po guys, magbibigay lang po ako ng dalawang example po. Ito po yung pinaka main reason po talaga guys kung bakit po ito po yung pinaka dahilan po kung bakit po talaga tayo na restrict po sa ating account po sa MoveIt. Ang una-una po talaga dito guys na dahilan kung bakit po na-restrict po ang account natin, like super example po guys, pag once kayo po ay mag-start na po pagbiyahe at i-open nyo na po yung online button po sa apps po natin. So kung mapapansin natin, humihingi po ng selfie photo po si MoveIt. So ngayon guys, pag dito po guys, humihingi po ng selfie po si MoveIt, so which is kailangan po guys, doon po kayo sa malinaw na lugar guys at kailangan maayos at maliwanag po yung pag-selfie nyo po guys para po maiwasan po yung pag-failed po ng ano po natin, ng pag-selfie natin. So ito po kasi yung dahilan po talaga guys kung paulit-ulit nyo pong gawin guys na nagpe-failed yung ano guys, yung pag-selfie nyo. So yun po yung pinakadahilan po talaga guys na kaagad pong i-restrict ni MoveIt yung account nyo po. Kaya po advice ko po sa inyo guys, pag once kayo po ay mag-selfie, pumunta po kayo sa maliwanag na lugar para malinaw po ang kuha po ng selfie nyo po. So yan po guys, yan po yung pinaka number one reason po guys kung bakit po na-restrict yung mga account po natin sa MoveIt. So ngayon po guys, proceed naman po tayo sa pangalawang dahilan po kung bakit po na-restrict ang account po natin sa MoveIt. Ito po guys, ito po yung pangalawang example ko po guys, sana po masundan nyo po ito para po maiwasan na po natin ang pagka-restrict po ng ating mga account po sa MoveIt. So like say for example, kayo po ay hindi naka-auto accept. Tapos may pumapasok po sa inyo na booking. Ignore lang po kayo ng ignore. So pinipili nyo po yung mga booking na pumapasok sa inyo. So pag once na sunod-sunod po ang inyong pag-ignore sa booking, automatic po guys, ma-restrict po kaagad yung account nyo. So yung restriction po guys, hindi po natin alam kung ilang oras po yung pagka-restricted ng account natin dahil po wala pong binibigay na oras po si MoveIt. Kaya po sana po guys maging aral po sa atin na pag once na pasukan po kayo ng booking, lalong-lalo na po sa mga hindi pa po naka-auto accept, so wag pong madalas po mag-ignore ng booking. Dahil po sigurado po restricted kaagad yung account nyo po. At hindi lang po yan guys, mabuti lang sana kung restricted lang. Lalong-lalo na po pag once na mapasok sa fraud related issue, so yung ignore po kasi guys halos same lang yan sa ano po guys, sa mga cancellation po guys, so pag once na ignore ka ng booking, automatic po talaga guys baka masuspended pa yung account mo or ma-deactivate pa yung account mo. So magpapasalamat lang po tayo guys kung restricted lang po ang ginagawa po ni MoveIt dahil po hindi pa po tayo natatakot dyan sa sitwasyon na yan. Dahil ibabalik lang din yan ni MoveIt mga ilang oras or ilang araw. Ang problema lang po guys, pag once lagi kayo nag-ignore at magkaroon po kayo ng violation, ang violation na ibibigay sa inyo ni MoveIt, yun po yung multiple extreme cancel violation. So yan po ang dapat nating iwasan guys, Sana po magkaroon po ito ng aral po sa atin. Thank you for watching.